Ngayong araw, samahan nyo naman kami sa mga bagong kaganapan namin ngayon dahil ngayong araw ay ipapakita at ibabahagi ko sa inyo kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko. Tunay nga po na kapag gumagawa nga tayo ng kabutihan sa kapwa natin ay mas higit pa sa kahilingan natin ang ibibigay niya. Nitong mga huling araw ay nakabili na nga rin tayo ng ilan sa mga materyales ng kubo nga na ipapagawa natin. Pero dahil mas higit pa pala sa kubong pinapangarap ko ang ibibigay ni Lord, hindi ko na nga nakompleto yung materyales na yun. May isang tao nga siyang pinaabot sa akin para tulungan ako at para hindi na nga daw ako mahirapan sa pagpapatayo ng kubo. Gusto nga ng tao na yun, huwag na nga akong bumili ng mga materyales para nga dun sa kubo na plano ko ngang ipagawa. Sabi niya nga kung okay nga lang raw sa akin na maghanap ako ng kubo na pwede nga namin bilhin yung gawa na tapos bubuhatin na nga lang. Kaya nga itong araw na to ay nandito nga kami mismo sa pagawaan nga ng kubo. Pero alam nyo ba guys, bago nga yung pangyayari na yan at nung araw nga na yan ay nag-usap nga kami. Alam nyo ba guys na ilang beses ko nga rin tinanggihan yung kubo na yan dahil sobrang mahal nga ng kubo na to. At kahit nung hindi ko pa nga nalalaman ang presyo ng kubo na to, tinanggihan ko na nga dahil in-expect ko na nga na mahal nga yung mga ganitong kubo. Pero ang sabi niya nga sa akin, wag ko nga daw isipin na mahal, basta ang isipin ko nga lang daw ay isa na to sa bunga ng pagsusumikap ko. At higit sa lahat, isipin ko nga lang daw na kay Lord nga ito galing. At sa lahat nga raw ng pagsusumikap ko at hirap na naranasan at kung ano man nga yung natatamo ko ngayon ay paraan nga daw yun ng Lord para iparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Guys, palagi niyong tatandaan na kahit gaano man kahirap ang sitwasyon ng buhay niyo, basta nagsusumikap kayo at kung wala kayong ibang pinagkakatiwalaan kundi si Lord, lahat ng pagsusumikap na yun ay magbubunga at darating din yung araw na para sa inyo. Yung mga oras nga na yan guys, pinag-uusapan nga namin ni ate yung kubo, kumbaga nag-i-inquire nga kami nung araw na yan. Pinag-uusapan nga namin kung paano nga i-deliver yung kubo at kung paano nga bubuhatin para mailipat sa farm kung saan nga tayo nagbablog. Alam nyo ba guys, habang nag-i-inquire nga ako at kausap ko ngayon si ate, sobrang natutuwa nga ako sa kanya at na-appreciate ko nga siya dahil hindi niya nga ako iniwan hanggang makaalis kami. Ina-entertain niya nga ako ng maayos. Alam nyo ba guys, habang tinitignan ko nga itong kubo, hindi nga mawala sa isip ko yung presyo niya. Alam kong lahat ng tao ay hindi perfect kahit ako nagkakamali. Kaya kung minsan guys, hindi ko maiwasan mag-isip kapag may dumadating sa akin mga ganitong bagay na hindi ko nga inaasahan. Iniisip ko nga, deserve ko ba to? Guys, aminin nyo, nagkakamali rin kayo. Alam nyo, mapagpatawad ang Lord. Anumang oras ay pwede ulit kayong mag-umpisa. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong kubo na to. Dito nga guys, marami nga rin silang ginagawa dito na kubo at iba-ibang klase nga yung ginagawa nila. Kung gusto mo nga ng pang family ay meron nga dito at kung gusto mo nga ng pang dalawahan ay meron din. At kung gusto nyo naman guys ng tambayan lang ay meron nga rin dito. At eto naman yung nagustuhan nga ng sponsor natin. Tara, ipapakita ko sa inyo kung gaano nga kaganda. Grabe guys, nung nakita ko nga yung loob ng kubo na to ay sobrang ganda at nagustuhan ko nga din. Kahit sino naman siguro papangarapin nga na magkaroon ng sariling kubo na ganito kaganda. Ilalagay nga natin to sa bukid tapos magga-garden nga tayo sa harap tapos mag-aalaga nga tayo ng maraming hayop. Kayo rin ba guys, nai-imagine nyo yun, magtatanim nga tayo sa bukid ng iba't ibang uring gulay tapos iba't ibang uri nga rin ng hayop. Tapos ang pahingahan nga natin ay itong kubo. Diba ang sarap-sarap nga mamuhay, ang simple-simple nga lang. At eto naman nga yung kwarto ng kubo. May dalawang higaan dito, merong baba at taas. Diba ang ganda-ganda, bagay na bagay at saktong-sakto nga rin sa atin. Tapos pag may bumisita nga sa atin na gustong maranasan ang buhay probinsya, hindi nga natin po problemahin kung saan natin papatulugin. Ito na nga yung pangalawang araw na binalikan nga namin yung kubo. Bali nilagyan na nga rin nila ng ganito yung bintana o diba mas gumanda nga lalo. Alam nyo guys, kahit pangalawang araw na nga yan na binalikan namin yung kubo, hindi ko pa rin lubos maisip na magkakaroon na nga ako ng sariling kubo tapos ganito nga kaganda. Bigla ko nga naisip yung sinabi ng tao na ginamit nga ni Lord para mabili nga natin itong kubo na to. Sinabi niya nga sa akin na wag ko na nga raw tanggihan itong kubo na to dahil hindi nga raw sa kanya ito manggagaling kundi kay Lord. Syempre para saan pa, kung galing na nga yan kay Lord, hindi na dapat natin tanggihan pa. Guys, naalala ko lang yung mga oras na sukong-suko na ako. Siguro kung sumuko akong tuluyan, hindi ko nararanasan yung mga bagay na to ngayon. Alam nyo guys, yung ginawa ko noon nung time na sukong-suko na ako, si Lord lang ang nilapitan ko at lahat ng problema ko ay pinagkatiwala ko sa Kanya. At kung ano man yung mga pagkakamali ko dati ay talagang sinuko ko sa Kanya. At sinabi ko rin na lahat ng magiging desisyon ko ay siya ang mag-guide sa akin. Kaya guys, kung sakali man na mapanood nyo ang video na to, simulan nyo nang gawing center ng buhay nyo si Lord. Sigurado ako na kapag
kapag ginawa nyo yun ay maraming pagbabago ang mangyayari sa buhay nyo. Katulad nito, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon, sobrang dami ng ginawa ni Lord sa buhay ko. Isa lang ang masisiguro ko, yun ay dahil nagtiwala ako sa kanya kaya lahat ng ito ay nangyayari. Guys, sana itong mga videos ko ay magsilbing inspirasyon din sa inyo para lumaban sa hamon ng buhay. At kung ano man yung ginagawa nyo na naumpisahan nyo na para sa pamilya o para sa pagtupad ng mga pangarap nyo ay ituloy-tuloy nyo lang yan. At kung sakali man na mabigo kayo ay wag kayong magdadalawang isip o mapagod na magsimula ulit. Guys, palagi nyong tatandaan na walang nananalong sumusuko. Kayang-kaya nyo rin yan. Palagi nyo lang iisipin yung mga nagiging inspirasyon nyo. Eto nga at nag-request pa nga sila kuya na videohan ko nga daw sila dyan habang gumagawa para makita nga din daw nila yung sarili nila sa vlog. Kaso nga lang medyo malabo yata yung kuha natin dyan. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Sa mga gusto nga pala mag-inquire, nandito nga yung address at contact number nila. Ingat kayo lagi!